Biblia sa Levitico chapter 10. Genesis, Exodus, Levitico chapter 10. Tingnan po natin yung unang tatlong talata, verse 1 hanggang 3. Leviticus 10. Nakita niyo na po? Yung mga Biblia. Levitico, talatang 10, ang talata ay 1 hanggang 3. Noon, sina Nadab at Abihu na mga anak ni Aaron ay kumuha ng kanya-kanyang suuban at nilagyan ng apoy ang mga ito at tinutungan ng insenso. Sila'y nagandog sa harapan ng Panginoon ng ibang apoy na hindi niya iniutos sa kanila. At lumabas ang apoy sa harapan ng Panginoon, nilamon sila at namatay sila sa harapan ng Panginoon. Verse 3. Pagkatapos ay sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang sinabi ng Panginoon, ako'y magpapakita na banal sa mga lumalapit sa akin, at ako'y maluluwalhati sa harapan ng buong bayan. At si Aaron ay nanahimik. The book of Leviticus is considered a difficult book. Mahirap na inaaklat itong Levitico. Bakit? Sapagkat pag pinag-aralan niyo po ang aklat na ito, makikita niyo ang sari-saring mga lumang ritual at mga pamamaraan ng pagsamba sa loob ng tabernakulo. Wala pa pong templo sa panahon na ito. Ang tinatayo ng mga Israelita kapag iniutos ng Panginoon na sila huminto sa isang lugar ay ang tabernakulo. Ito ay movable tent of meeting kung saan gumagawa ang presensya ni Yahweh. So everything, pag pinasa niyo po yung Leviticus, revolves around the fact na si Yahweh ay banal at ang Israel, bagamat siya ang piniling lahi ng Diyos, ay nananatiling makasalanang mga tao. At ito pong dalawang katotohanan na ito, kahit kailan hindi pwedeng mag-coexist, sapagkat ang Diyos ay galit o namumuhi sa kasalanan at maging sa mga gumagawa ng kasalanan. Yan po ay malinaw sa Awit 11 verse 5. Pero pag naman niyo po ang katotohanan na ang Diyos ay namumuhi sa kasalanan at maging sa mga gumagawa nito, mas ma-appreciate niyo ang Levitico. Sapagkat ang ganda ng aklat na ito ay masusukat po natin mula sa katotohanan ang Diyos, bagamat siya'y matayo, bagamat siya'y banal, ay nagbigay ng mga pamamaraan para sa mga makasalanang tao ng Israel kung paano sila lalapit sa kanyang presensya nang hindi mamamatay. Ito yung prinsipyo sa likod ng mga ritual at ng mga panuntunan sa bayan ng Israel na dapat nilang gawin upang ang presensya ng Diyos ay manahan sa kanilang kalagitnaan. Ang mensahe po natin para sa harapang ito ay ito. God is holy and sinful men cannot approach Him however they want. Ang Diyos ay banal at hindi dapat lumapit ang sino mang tao na makasalanan sa Kanya sa anumang pamamaraan gusto nila. Ako'y naniniwala na pinahintulutan ng Panginoon na maisulat ang kasaysayan ng magkapatid na ito na si Nadab and Abihu sa Biblia upang patuloy nating maalala ang katotohanan that God does not take it lightly when people disregard His holiness. Seryoso ang Diyos pagdating sa Kanyang pagiging banal. At napakaraming mga tala sa Biblia na nagpapatunay na ayaw ng Diyos na winawalang bahala ng Kanyang tao ang Kanyang pagiging banal. Sa panahon natin ngayon, ang mga taong moderno, ayaw na nila ang usapin patungkol sa kabanalan ng Diyos. Ayaw na nila itong pag-usapan. Dahil ang gusto nila, binibigyan ng pansin, binibigyan ng pagpapahalaga ang kanilang kalayaan. Ang gusto ng mga tao sa kasalukuyan, ang mga tinatawag na modern people, ay igalang ang kanilang sense of privacy.
Kaya mga tao ngayon, pag naglalagay ng sign na keep out sa kanilang mga pintuan o sa kanilang mga property, tila baga kasama ang Diyos sa mga hindi dapat manghimasok sa kanilang mga buhay. This is another area sa paniniwala ko na dapat magkaroon ng seryosong reforma. Maging sa mga mananampalatayang iglesia, o mga ebanghelikong iglesia sa panahon natin ngayon. God is holy and He is completely serious about this. Ang Diyos ay banal at Siya ay seryoso pagdating sa bagay na ito. Dalawang bagay po yung gusto kong tingnan natin mula sa passage na ito. Una, the seriousness of God's command described. Kung makikita natin sa verse 1 at saka sa verse 2. At yung pong pangalawa, the sacredness of God's character declared. Yung po makikita natin sa verse 3. Tira po natin yung una. The seriousness of God's command described. Alam niyo po itong si Nadab and Abihu, they were not ordinary men. Hindi sila mga pangkaraniwang Israelita. Hindi sila mga pangkaraniwang mamamayan ng bayan ng Israel. Pag pinag-aralan niyo po ang kanilang buhay, actually, doon sa passage na binasa natin, pinakilala na sila yung mga anak ni Aaron. Hindi lang yun. Sila ay dalawa sa mga unang anak ni Aaron. Yung po makikita niyo sa Bilang chapter 3 verse 2. Hindi na po yan. Sila po ay kasama, ito po magkapatid na ito si Nadab and Abihu, ay kasama ni Moises, ni Aaron at ng 70 matatanda. Nung sila ay pumanik sa bundok ng Sinai, sa presensya ng Diyos when they went up to the Lord to worship. Yan po yung makikita natin sa Exodus chapter 24 verse 1. Hindi lang yun. Tagal pa natin. Sabi sa Exodus 28 verse 1, si Nadab at saka si Abihu were among the first priests of Yahweh. Isa sila sa mga unang saserdote na inordain para sa gawain sa tabernakulo. So hindi sila mga pangkaraniwang tao. Itong mga credentials na ito ay sapat para maniwala tayo na ang magkapatid na ito ay hinahangaan, iginagalang sa kanilang kalagitnaan. Sila ay nire-respeto ng buong bayan ng Israel. At sa ibabaw ng lahat ng ito, ako po'y naniniwala that they were the first among all people who should know exactly what Yahweh commanded. Sila dapat ang una sa mga tao sa bayan ng Israel ang nakaalam kung ano ang iniutos ni Yahweh. Lalo na sa paraan ng pagsamba sa Kanya. Pero nakakalungkot. Sapagkat itong mga hindi pangkaraniwang lalaki na ito, sa binasa nating passage, among others, did something unexpected. Gumawa sila ng mga bagay na hindi inaasahan. Gumawa sila ng mga bagay na hindi dapat gawin sa harapan ng presensya ni Yahweh. Pag pumunta po kayo sa Numbers chapter 16 verse 18, sabi kasi sa verse 1, noon, sina Nadab at Abihu na mga anak ni Aaron ay kumuha ng kanya-kanyang suuban at nilagyan ng apoy ang mga ito at pinatungan ng insenso. Sa number 16-18, makikita nyo na ito po yung pangkaraniwang ginagawa ng mga pare o ng mga saserdote ng panahon na yon. Meron silang mga suuban at doon nilalagyan ng apoy at sa apoy na yun, nilalagay ang insenso. At ang insenso na ito ay dinadala na o ginagawa nila itong ritual na ito sa harapan ng tabernakulo. Pangkaraniwan yan. Kasama sa trabaho nila yan bilang mga saserdote ng Panginoon. At yun yung ginagawa nila pag sila sasamba sa Panginoon. Kaya na, dito po sa binasa natin, ito pong magkapatid na ito, they did something extraordinary. Tutuloy po natin yung sa verse 1, sila'y naghandog sa harapan ng Panginoon ng ibang apoy. Sa English translation po, they offered an authorized fire. Ibang translation, alien fire.
strange fire before the Lord. And the next thing we know, ano yung sumunod na nangyari sa kanila? Fire from Yahweh consumed them right where they were standing. Lumabas ang apoy mula kay Yahweh at sila'y tinupok kung saan sila nakatayo. Pag ang modernong tao, binasa yung passage na yan, hindi ka na maintindihan. Ang tanong agad, ano ba ginawa ng dalawa na naging sanhi ng kanilang buhay? Ano yung kanilang ginawa? Bakit kailangan silang mamatay? Simple na yung sagot na ibigay sa atin ng ating text sa verse 1. Ang huling bahagi, sila'y naghandog sa harapan ng Panginoon ng ibang apoy na hindi niya iniutos sa kanila. They offered unauthorized fire before the Lord or before Yahweh, which He had not commanded them. Maraming commentators and scholars ang nagtatalo-talo ano pang ibig sabihin ng ginawa nila. Ano yung nature ng kanilang ginawa? Bakit ito naging mixture ng kanilang buhay? Yan po sa mga suggestion. Sabi daw kasi sa Exodus chapter 30 verse 9, ipinagbawal ni Yahweh na magandog ang sino man ng unauthorized incense. Pag binasa niyo po sa Exodus 30 verse 9, bawal yun na hindi pinahintulutan o hindi iniutos na insenso. Plausible yung explanation na yan. Kaya lang, pag binasa niyo po sa text natin, hindi po sinabing unauthorized incense. Ang sinabi doon, they offered unauthorized fire. Strange fire. Sabi naman ng iba, among many other explanations, ito po yung para sa akin persuasive. Sinasabi nila na itong magkapatid na ito, si Nadab at si Abihu, actually even Aaron and the other members of the family, were familiar with pagan practices involving fire and incense. So alam nila yung mga pamamaraan ng pagsamba dun sa bansang pinanggalingan nila, walang iba kundi ang Egypt, dahil dun sila nanggaling bago sila pumunta sa lugar na ito. Alam nila yung mga pamamaraan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam nila yung paggamit ng apoy. Alam nila yung paggamit ng insenso. Pero ang problema, nung dumating na sila dito sa panahon na ito na ipinag-uutos sa Panginoon ang tamang pamamaraan, they tried to introduce alien practices into the ritual of the worship of Yahweh. Yun yung maraming sinasabi ang mga commentators. So ang nangyari dito, kumuha sila ng apoy, hindi dun sa apoy na dapat nilang pagkuhanan. They took fire from a different source, not stipulated by Yahweh. Yun ang naging dahilan, sabi ng ibang mga commentators. Gumamit sila ng apoy mula sa ibang source. Maaaring sa source na alam nila dati, ini-introduce nila ngayon dun sa sinasabi ni Yahweh, tamang pamamaraan ng pagsamba sa Kanya. Ito hindi lang lamang sa mga posibleng kasagutan. Number 3, meron din mga nagsasabi na isa sa mga dahilan ng kanilang kamatayan ay binanggit sa Bilang chapter 16 verses 1 and 2. Pag binasa niyo po yan, sinabi dyan na bawal pumasok ang sino mang saserdote sa kabanal-banalang dako ng templo. Isa lamang ang pinapahintulutang pumasok, ang pinakapunong saserdote. Marahil, mula doon sa passage na iyon, itong dalawang itong magkapatid, sinubukan nilang mag-alay ng unauthorized fire sa loob ng kabanal-banalang dako. That's why they were killed. Pangapat, dito rin sa Levitico chapter 10, verses 8 to 11, nakikita nyo na mayroon pang isang stipulation dyan. Pinagbawal ni Yahweh ang sino man sa kanyang saserdote na uminom ng alak. Kaya sabi ng mga commentators, posible na yung magkapatid na ito, nagtangkang pumasok sa kabanal-banalang dako, nagdala ng apoy na hindi pinahintulutan ni Yahweh, nang impluensyado ng alak. Well, ilan lang po ito sa mga posibleng dahilan kung bakit sila pinatay ni Yahweh. Pero isang bagay lang po ang tiyak. Ang tiyak sa ating pong binasang text,
Ang seryosong ginawa ng magkapatid na ito na sapat para magalit si Yahweh sa kanila ay ang kanilang tahasang pagsaway o pagsuway sa utos ni Yahweh sa kanila. They disobeyed what Yahweh explicitly commanded them. Yan ang tanong, what's the point of the story? Anong punto ng story na ito? Simple lang para sa akin. Ang Diyos ay nagbigay ng tamang pamamaraan para sa mga makakasalanang tao katulad natin kung paano natin siya sasambahin. At ito pong mga bagay na kanyang pinanukala ay hindi natin dapat baliwalain. The validity of our worship is not weighed through our good intentions. The measurement is our obedience. Sana maintindihan natin ito mga kapatid. Pag tayo sumasamba sa Diyos, hindi sinusukat dito yung ganda ng intention mo. Ang sinusukat, pag tayo sumasamba kay Yahweh, sumusunod nga ba tayo sa Kanyang utos? Sumusunod nga ba tayo sa mga hinihiling niyang dapat nating gawin pag tayo ay magsasama-sama bilang isang iglesia at sasamba sa Kanya? Alam mo mga kapatid na si Nadab at saka ni Abihu na kung sino si Yahweh. Nakita mismo ng kanilang mga mata kung ano yung kayang gawin ni Yahweh. Nakita ng kanilang mga mata kung paano sila pinalaya mula sa pagkaalipin sa bayan ng Ehipto. Alam nila na si Yahweh ay isang selosong Diyos at hindi niya kailanman ibabahagi sa iba ang kaluwalhatian na nararapat lamang para sa Kanya. Parang meron silang magandang intensyon nung ginawa nila ito. Parang hindi natin sila pwedeng musgahan. Kaya lang hindi yun ang pinag-uusapan. Nakalimutan nila na ang paglapit ng sino mang makasalanang tao sa presensya ng Diyos para sa Kanya at sa Kanyang pagsamba ay isang pribilehiyo lamang na ipinagkaloob. Hindi ito karapatan. Ang pagsamba ng isang makasalanang tao sa banal na Diyos ay pribilehiyong ipinagkaloob lamang. So ano ibig sabihin? Kung ito'y pribilehiyong ipinagkaloob lamang sa atin, hindi natin dapat gawin ang basta na lamang gusto natin. Isipin mo na lamang po, ang sinasamba natin ay banal na Diyos at tayo lumalapit sa Kanya ay mga makasalanan. Sinong magdidikta ng tamang paraan ng paglapit sa banal na Diyos? Siya mismo. Yahweh demanded a proper way of worship. At ang problema sa mga ito, alam nila kung ano yung inutos ni Yahweh. Hindi ito bagay na hindi nila alam. Ito'y bagay na malinaw na ipinaliwanag sa kanila sa pamamagitan ni Moises. So, wala silang excuse eh. Alam nila kung ano yung tamang pamamaraan ng pagsamba sa Diyos sapagkat inihayag ni Yahweh sa kanila ang tamang pamamaraan. Kaya yung ginawa ng mga kapatid na si Nadab at Abihu ay hindi lang simpleng nakaligtaan nila kung ano yung panukala ni Yahweh, kung ano yung utos ni Yahweh. Ang ginawa nila ay tahasan pagsuway sa utos na malinaw na ibinigay sa kanila. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, it's no different when it comes to the commands of God, sa mga utos ni Yahweh. Lalo na sa paraan ng ating pagsamba sa Kanya. Malinaw na pinahayag sa Biblia kung ano yung tamang pamamaraan ng pagsamba kay Yahweh. Anong implikasyon nito sa atin? Hindi tayo dapat o wala tayong karapatang mag-improvise. Wala tayong karapatang mag-introduce ng anumang foreign or unauthorized into the worship of God. God is a holy God, and He described to us in the New Testament what He required for His church to do whenever they come together in worship. Mga kapatid, ang issue dito, hindi yung ano yung dapat natin gawin pag sasamba tayo kay Yahweh. Kasi nang pinag-uusapan natin dito, sinusunod ba natin kung ano yung malinaw na iniutos sa atin sa bagong tipan
na paraan ng pagsamba kay Yahweh. Siguro sa corporate level, tanungin natin yung sarili natin. Sa ating pong paraan ng pagsamba, sumusunod tayo sa panutong ng bagong tipan. In a personal level, pag tayo may sumasamba sa Diyos, sinusundan natin kung ano yung inaasahan ng Diyos mula sa atin. Or nandito lang tayo bilang bahagi ng routine. Dahil linggo, kailangan kong pumunta sa church. Mahal mo ba ang Diyos? Kung mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo rin ang kanyang salita. Kung mahal mo ang kanyang salita, pag-aaralan mo ito lagi. Pag pinag-aaralan mo ang salita ng Diyos, hindi ka lang basta nag-iimbak ng mga impormasyon sa iyong isip. Pinag-aaralan mo ang salita ng Diyos, sapagkat alam mo sa pamamagitan lang ng pag-aaral ng salita ng Diyos, malalaman ang paraan kung paano natin bibigyan ng lugod ng ating Panginoon. Ang mga utos man ni Yahweh sa kanyang salita na malinaw niya ibinigay sa atin ay pinag-aaralan natin. Sinusunod ba natin? Pangalawang bagay po, the sacredness of God's character revealed. Sa verse 3. Pagkatapos ay sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang sinabi ng Panginoon, ako'y magpapakita na banal sa mga lumalapit sa akin at ako'y maluluwalhati sa harapan ng buong bayan. At si Aaron ay nanahimik. Alam niyo po mga kapatid, God will not disregard what His people do for Him. Kung ano yung ginagawa natin para sa Diyos, hindi niya minawalang bahala. Ang totoo niyan, lahat ng ginagawa natin ayon sa hinihingi ng Diyos, tinatanggap niya. Ang lahat ng bagay na ginagawa natin bilang pagsunod sa mga utos ni Yahweh, pinagpapala niya. Sabi po dun sa Leviticus, dun sa unang chapter lang dito, sa Leviticus chapter 9, pag binasa niyo po yung buong chapter na yan, 5 beses na inulit yung salitang commanded. Iniutos. Yun po ay related dun sa mga iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises para sa bayan ng Israel. Pagdating niyo po sa huling bahagi ng chapter 9 sa verse 24, ganito po yung makikita niyo. Lumabas ang apoy mula sa harapan ng Panginoon at tinupok ang handog na sinusunog at ang tabak sa ibabaw ng dambana. Nung ginawa ng bayang Israel sa pamamagitan ng mga saserdote, sa pamumuno ni Aaron, ang lahat ng iniutos ni Yahweh, nung sinunod nila according to the revealed command of God, what did they get? Blessing. God blessed them. God accepted their worship. God accepted their offer. Paano pinakita? Apoy mula sa langit, tinupok ang kanilang handog. On the other hand, pagdating natin sa chapter 10, dito po sa passage na binabasa natin, hindi tumanggap ang magkapatid na David at Abigo ng pagpapala mula kay Yahweh. Ang tinanggap nila, hatol. Tinignan niyo po yung verse 2. Nung sila nag-offer ng unauthorized fire before the Lord, and fire came out from heaven before the Lord and consumed them, and they died before the Lord. The same fire. Yun din yung apoy sa chapter 9 verse 24 na nagpakita ng kaluguran ni Yahweh. Bakit? Sapagkat sila'y sumunod. Pero sa chapter 10, dahil ang magkapatid ay hindi sumunod, yung ding apoy na yon ang pumatay sa kanila. Same fire came out from the Lord, and it was not a sign of approval this time. It was a sign of disapproval. Maraming naniniwala na yung apoy daw, pagka nag-aalay ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ay kumakatawan sa pagkalugod ng kanilang Diyos sa kanilang inihandog. Dahil ang Diyos daw nila ay nagugutom. Pagka daw nasunog
o sinunog nila ang kanilang mga handog, nabubusog at natutuwa kami ng mga Diyos. Pero sabi ng mga recent scholars, the image of fire burning the offering does not mean that God ate the offering and He was satisfied. Instead, it means the wrath of God displayed by the fire and destroyed it. So, ibig sabihin ng apoy ay hindi pagkalugod ni Yahweh, kundi ang apoy ay nagpapakita ng kanyang pagkamuhi sa dahilan ng kanilang paghahandog. The passage does not show us kung ano yung reaksyon ng mga tao nandun. Imagine niyo, apoy mula sa Panginoon sumunog ng dalawang lalaki. Sa panahon natin ngayon, pag nakakita tayo ng mga hindi pangkaraniwang bagay, anong predominant reaction? Takot. Fear. Panginginig. Dahil hindi natin naiintindihan yung nangyari. Pero pag pinag-aralan niyo po yung aklat ng Levitico, that's what it is all about. The holiness of God must make all of us tremble in fear. Pero sa panahon natin ngayon, when we worship God who is holy, nakikita ba natin tayo yung nanginginig sa takot? Marami sa mga modernong pagsamba ngayon, hindi na pinapakita na ang Diyos ay banal na dapat katakutan. Pinapakita na ang Diyos ay matuwain na dapat awitan. Pero ang Diyos sa Biblia ay nagpapakilala na siya'y banal. At ang katotohanan na ang Diyos ay banal, dapat lumikha sa atin ng takot. Natatakot tayo sapagkat ang Diyos na yun ay hiwalay sa atin. That is what verse 3 is all about. Habang naiintindihan natin kung sino ang Diyos, sa inihahayag niya sa kanyang salita, naiintindihan natin na ang Diyos ay hiwalay sa atin. Ang Diyos ay iba sa atin. Ano ibig sabihin? God is holy, and this makes Him separate from everything He has created. Ang Diyos ay banal, at siya ay iba sa lahat ng kanyang nilikha. Naman ba natin yung katotohanan na yun? Na ang Diyos na sinasamba natin ay hindi natin katulad. Ang Diyos na sinasamba natin ay matayong. Ang Diyos na sinasamba natin ay banal. Since God alone is holy, God alone deserves to be glorified. Ang Diyos lamang ang banal, kaya ang Diyos lamang ang nararapat na bigyan ng luwalhati. Alam niyo nung narinig ni Aaron, yung sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Ang sabi po dyan, he held his peace. Nanahimik siya. Biruin mo yung dalawang panganay, dalawang magkasunod mong anak, na matay ng biglaan sa pamamagitan ng apoy. Kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Aaron, ano mararamdaman mo? Your first two sons died instantaneously. Ako naniniwala, nung sinabi niya na nanahimik si Aaron, tinanggap niya ang katotohanan na ang Diyos ay banal at dapat luwalhatiin ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Kung matatandaan niyo sa Exodus chapter 32 to 33, ano yung nangyari doon? Pagbaba pa namin ni Moises mula sa bundok ng Sinai, dala yung dalawang takpes ng bato, kung saan nakasulat ang 10 utos, nakita niya nagpipiesta yung mga Israelita. At ang sinasamba nila ay ang gintong guya. Na sino ang lumikha? Si Aaron. Pero hindi siya pinatay ni Yahweh. Naawa si Yahweh kay Aaron. Malinong pamarahil sa isip ni Aaron ang sitwasyon o yung panahon na yun. Alam ni Yahweh, alam ni Aaron kung sino si Yahweh. Alam ni Aaron kung anong kayang gawin ni Yahweh. Alam ni Aaron kung ano yung dapat ibigay kay Yahweh. Kaya alam ni Aaron kung gaano kaseryoso ang kasalanan na ginawa ng kanyang mga anak. Sapagkat nilapastangan ng kanyang mga anak ang banal na Diyos. Lesson learned. The more we understand who God is,
the more we must learn how to submit to the Spirit. Kung babasa ka ng Biblia, kapatid, dapat, habang binabasa mo ang Biblia, naiintindihan mo kung sino ang Diyos. At habang naiintindihan mo kung sino ang Diyos, dapat mas naiintindihan mo na dapat kang magpasakop sa Kanya. Sapagkat kung hindi ka darating sa punto na magpapasakop ka sa Diyos sa lahat ng Kanyang pinag-uutos, isang bagay na ibig sabihin nun, hindi mo naiintindihan kung sino siya. Maaaring hindi mo siya naiintindihan, sapagkat hindi mo rin naiintindihan ang binabasa mo sa Biblia. Pero isang totoong Kristiyano na mahal ng Diyos, mahal niya ang salita ng Diyos, naiintindihan niya kung ano yung pinapakilala ng Diyos patungkol sa kanyang sarili, naunawaan niya na dapat siyang magpasakop sa Diyos. At ito pa, gagawa ang Diyos ng paraan para ang kanyang anak matutong sumunod sa Kanya. Ako naniniwala that obedience is better learned through suffering. Ang pagsunod ay mas natututunan ng isang Kristiyano kapag siya dumaranas sa paghihirap o pagtitiis. Sa palagay niyo, ewan ko kung na-observe niyo na ito. Bakit yung mga paru-paro, pag lumalabas sila sa kanilang puko, hirap na hirap sila. Pero paglabas nila, napakaganda na kanilang mga pakpak. Nakatututo na sila ng iba. Sabi ng mga scientists, ang hirap na pinagdaraanan ng isang bagong paru-paro ay may kinalaman sa hirap at sakit na pinagdaraanan niya habang lumalabas siya sa kanyang kuko. Sapagkat habang nagpipisa siya sa paglabas niya sa kanyang kuko, lumalabas at dumadaloy din ang mga dugo sa kanyang mga bagong pakpak. At dahil dito, natututo siyang magkita. Subukan mong alisin ang pagdurusa ng isang bagong paru-paro sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang kuko. At ang paru-paro na hindi matututong nila. Sa buhay ng isang Kristiyano, mas matututunan natin kung ano ibig sabihin ng pagsunod pag pinagdaanan natin ng paghihirap sa pamamaraan ng Diyos. Diba nga, sa buhay ng isang Kristiyano, madaling malimutan ng mabubuting bagay. Pero yung mahihirap at masasakit na bagay, ang hirap na limutan. Pansin niyo ba yan sa inyong sarili mo? Pag maganda, so umpisa lang yan natatandaan. Pero pag lumipas ng maraming panahon, nalilimutan na. Pero yung masakit na bagay na pinagdaanan mo, kahit kailan hindi mo malilimutan. Baka naniniwala, tinuturuan ng Diyos ang kanyang mga anak ng mas mabisa sa pamamagitan ng pagdurusa. At ang Diyos na ito, na nagpakilala sa mga Israelita sa panahon na ito sa Levitico, ay Diyos pa rin natin ngayon. Hindi siya nagbabago. Hindi siya nagiging mas banal sa pagdaan ng panahon o kaya nababawasan ang kanyang kabanalan. Hindi. Maraming talata sa Biblia nagpapatunay na ang Diyos ay hindi nagbabago. Alam niyo ba na ang Diyos na to sa bagong tipan ay hindi rin nagbago? Yung iba kasi nagtuturo na ang Diyos sa lumang tipan ay iba sa Diyos sa bagong tipan. Ang Diyos sa lumang tipan ay mabagsik, pero ang Diyos sa bagong tipan ay mapagmahal. Yun ay kasi sinungalingan, sapagkat ang Diyos sa lumang tipan, siya rin ang Diyos sa bagong tipan. Alam niyo ano yung pinakamabisang patunay na ang Diyos sa lumang tipan ay siya din ang Diyos sa bagong tipan? Yung ginawa ni Kristo. Alam niyo ba yung hirap na pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo para lamang magkaroon tayo ng katubusan mula sa ating kasalanan? Ang banal na Diyos humingi ng katarungan. At ang katarungan niya ay sa pamamagitan lamang ng kamatayan ng isang perpektong tao. Kaya ang Panginoong Jesucristo, yung kanyang perpektong pamumuhay at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, nabigyan ng ganap na satisfaction ang hinihingi ng banal na Diyos at ng kanyang katarungan. The holy character of God did not spare the death of His only Son. Pinatay ng Ama ang kanyang anak. Bakit?
Sapagkat ang Diyos na ito ay banal. At ang nag-iisang paraan para ang Diyos na ito ay matutong magpatawad o gawang makapagpatawad ng makasalanang tao, kailangan may magbayad. At ang nagbayad doon, ang kanyang anak. Hindi nagbago ang kabanalan ng Diyos. Pangalawa, since God is holy and only those who are completely righteous can be accepted before the presence of God, yun yung implikasyon na ginawa ng Panginoon. Hindi pwedeng pumasok o humarap ang sino ng makasalanan sa presensya ng Diyos. Ang sabi sa Exodus 33 verse 20, mamamatay ang sino mang papasok na makasalanan sa presensya ng Diyos. So, tanong, paano mariresolbahan? Sabi po doon sa Filipos chapter 3 verse 9, sinare sa atin ni Apostol Pablo yung kasagutan. Ang sabi niya dito, at ako'y matagpuan sa Kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katuwiran buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Isa lang ang paraan para ang makasalanan katulad mo at katulad ko ay tanggapin ng Diyos sa Kanyang presensya. Kailangan tayong maging matuwid. Yun lang ang paraan. Pero sa ating sariling paraan, bilang taong makasalanan, wala tayong magagawa para maging matuwid sa harapan ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, may paraan para ang isang makasalanan ay tanggapin ng Diyos sa Kanyang presensya sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya. And this is the very heart of the gospel. Hindi ba? Yan ang puso ng Ebanghelyo. Nag-iisa lamang ang paraan para tayo tanggapin sa presensya ng Diyos, at yun ay hindi sa pamamagitan ng ating paraan, hindi sa pamamagitan ng ating kabutihan, hindi sa pamamagitan ng ating relihiyon, kundi sa pamamagitan lamang ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. At ang hamon ng Ebanghelyo ay malinaw. Walang sino mang tao makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo. John chapter 14, verse 6. Kaya ang panawagan para sa ating lahat na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagsusuko ng buhay sa Panginoon. Ang Diyos natin ay banal at siya'y seryoso. Hindi ka pwedeng lumapit sa presensya ng Diyos at magbalat kayong sumasamba sa Kanya at tatanggapin niya. Nag-iisa lamang ang paraan para ang isang tao ay tanggapin ng Diyos sa Kanyang presensya at tanggapin ang Kanyang pagsamba. Dapat ikaw ay mayroong katuwiran na mula sa Kanyang anak. Yun lamang ang paraan. Kaya ang panawagan ng Ebanghelyo, lumapit ka kay Jesus ngayon. Lumapit ka kay Jesus ngayon. Hindi bukas. Hindi sa makalamang, hindi sa susunod na linggo. Hindi habang malakas pa ako. Walang nakakaalam kung hanggang kailan ang ating buhay. Ang kaligtasan ay ngayon. At ang paraan ng kaligtasan ay nag-iisa. Ginawa ng Panginoong Jesucristo ang lahat na yun sapagkat ang katangian ng pagkabanal ng Diyos ay hindi nagbago. At ganoon pa rin yun. Ang Diyos na ito ay hindi nagbabago. Siya'y banal. Natatanggapin niya lamang ang sino man sa atin kung tayo magkakaroon ng kaugnayan kay Diyos. At wala. Kailan ka pa lalapit sa atin? Tayo po'y mananalo.